Kamusta? Welcome sa aking channel. Tunghayan natin ang pelikulang action, adventure at fantasy ng Norway na pinamagatang Troll. Nagsimula ang pelikula sa kabundukan ng Norway, isang mag-ama sina Tobias at Nora ay umaakyat sa kanlurang Norway bilang kanilang libangan. Sa tuktok ng bundok, ikinuwento ni Tobias sa batang Nora ang alamat ng mga higanting troll, mga nilalang na di umano'y gumala sa mundo libu-libong taon na ang nakalilipas. Ngunit nang masinagan ng araw, sila ay naging mga bato. Naniniwala si Tobias, isang kilalang folklorist, na ang mga troll ay nananatiling buhay sa kabundukan ng Norway, ngunit hindi naniniwala si Nora sa kwentong ito. Lumipas ang 20 taon, tuluyan ng kinalimutan ni Nora ang paniniwala sa mga kwento ng pantasya. Sa halip, siya ay naging isang paleontologist. Siya ay naghuhukay kasama ang kanyang team sa isang archaeological site. Karamihan sa kanila ay handa ng sumuko dahil wala silang natagpuan sa loob ng 6 na buwan at paubos na ang kanilang pondo. Pero matigas ang ulo ni Nora at ipinagpatuloy niya ang paghuhukay. Sa huli, nakahukay siya ng kalansay ng dinosaur kaya nagdiwang ang buong team. Samantala, sa Dovre Mountains, may nagaganap na konstruksyon at pinubutas ang bundok para sa bagong railway. Hindi ito sinasang-ayunan ng mga tao, ngunit hindi sila pinapansin at ipinagpatuloy pa rin ang pagpapasabog para sa tunnel. Pagkatapos ng pagsabog, may gumalaw sa kailaliman ng bundok, nagdulot ng pagguho at ilang manggagawa ay hindi nakaligtas. Ang pangyayari ay agad na-detect ng Norwegian Armed Forces na agad nagpadala ng surveillance aircraft para imbestigahan ang pangyayari. Nang makita sa surveillance ang mga larawan, nakita ito ng general at agad nag-utos na ipatawag ang punong ministro na si Berit. Sa daan patungong kampo, ipinakita kay Berit ang pinsala at mga imahe na sa tingin ng kanyang tagapayo na si Andreas ay tila mga yapak ng isang malaking nilalang. Bagaman nakakatawa para kay Berit, inutusan niya si Andreas na itago ito sa media at humanap ng mga siyentipikong maaaring makatulong. Kalaunan, habang nagdiriwang si Nora sa kanyang tagumpay, dumating ang isang helicopter upang kunin siya sa utos ng Prime Minister na si Berit. Pagdating niya, sinalubong siya ni Andreas at inihatid siya sa secret meeting kung saan naroon si Berit, mga matataas na opisyal at ilang siyentipiko kung saan pinag-uusapan nila ang mga nangyari. Inaakala ng ibang opisyal na ang pangyayari ay hindi pag-atake ng mga terorista, kundi likas na pangyayari lamang sa bundok. Nagbigay ng opinyon si Nora na maaaring ito ay isang sinaunang hayop na nagising sa bundok dahil sa mga bakas ng paa. Pero hindi siya sineryoso dahil iniisip nilang dinosaur ang nasa isip ni Nora. Biglang pumasok si Sigrid at ipinakita niya ang nakuha niyang mga footage ng insidente. Nang pinanood nila ito, nakita nila ang mga pangyayari at nang suriin nila ang footage, nakita nila ang hugis ng isang malaking nilalang. Samantala sa isang lugar, isang matandang mag-asawa ang nagtataka kung bakit hindi humihinto sa pagtahol ang kanilang aso. Maya-maya pa, biglang nagkaroon ng lindol sa kanilang bahay kaya agad silang nagtago sa basement bago ito gumuho. Nang matapos ang pagyanig, nagulat ang mag-asawa nang makita nilang nawasak ang kanilang bahay bagamat nakaligtas ang aso nila. Balik sa kampo, nahihirapan pa ring maniwala ng mga opisyal na ang bakas ng paa ay galing sa malaking hayop. Dahil dito, nagpahayag si Nora na tumulong sa kaso at pumayag si Berit at itinalaga siya bilang scientific advisor. Kinabukasan, lumipad si Nora papunta sa lugar ng bagong insidente kasama si Andreas. Tinanong ni Andreas si Nora kung bakit siya naging paleontologist. Sinabi ni Nora na malapit sa kanya ang kalikasan mula pa noong bata siya. Namatay ang kanyang ina noong bata pa siya at ang kanyang ama ay isang folklorist, ngunit habang tumatanda ang kanyang ama, lalo niyang hindi maunawaan ang pagkakaiba ng realidad at katang-isip. Ito ang dahilan kung bakit matagal nang hindi nakikita ni Nora si Tobias. Habang nagbabahagi din si Andreas tungkol sa kanya, nahinto siya nang makita nila ang nawasak na bahay ng matandang mag-asawa. Ang mga sundalo ay naroon na sa lugar at sinalubong sila ni Captain Christopher. Ipinakita niya sa kanila ang mga bakas ng paa na nagmula sa kabila ng ilog papunta sa kabundukan. Nilibot din ng mga sundalo ang buong lugar pero wala silang natagpo ang ibang palatandaan. Nagtanong si Nora sa matandang mag-asawa pero kakaunti lang ang nakita nila dahil dumilim ang paligid dahil sa tila bundok na gumagalaw. Pero may narinig silang malakas na tunog na parang isang malungkot na himig. Pagkatapos, mas malapitan pang sinuri ni Nora ang pinsala at napansin ang isang kakaibang matapang na amoy na tinawag niyang hypernature. Gumamit din siya ng UV light para maghanap ng bakas ng biological material pero wala siyang nakita kundi lupa at mga bato.
Hiniling ni Nora na dalhin siya sa lugar kung saan biglang nawala ang mga bakas. Ngunit ang thermal scanner ay walang nakita kahit anong senyales ng buhay kundi puro bundok lang. Dahil masyadong malaki ang nilalang para magtago o mawala ng basta-basta, inaakala ni Nora na baka kaya ng nilalang na mag-camouflage pero hindi siya sigurado. Kaya napagpasyahan ni Nora na humingi ng tulong sa kanyang ama na naninirahan mag-isa sa bundok. Nagpanik si Tobias sa kanila at naglabas ng baril, pero kalaunan ay kumalma rin si Tobias at pinapasok sila sa kanyang bahay. Sa kabila ng maraming taon, nakakagulat na patuloy pa rin siyang nagsasaliksik tungkol sa mga nilalang sa alamat na tinatawag na trolls. Maya-maya, ipinakita ng grupo sa kanya ang video ng insidente na maaaring makatulong sa kaso dahil kabisado niya ang bundok. Nagulat si Tobias sa kanyang nakita. Naniniwala si Tobias na ang footage ay patunay ng kanyang teorya tungkol sa mga troll. Sinabi niya na noong malapit na niyang ihayag ang lahat, ikinulong siya sa isang pasilidad ng mga baliw. Para sa kanya, matagal nang alam ng mga nasa kapangyarihan ang katotohanan. Ngunit nalilito si Nora at gusto niya ng siyentipikong paliwanag, hindi lang mga kwento ng alamat. Ngunit masyadong excited si Tobias para makipagtalo at kaagad sumama sa grupo upang ipagpatuloy ang investigasyon. Pumunta sila kung saan nahinto ang mga bakas ng paa. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating sila sa nasabing lokasyon at agad na nagsimulang magsiyasat si Tobias sa lugar. Napansin niya na lubos nang nagbago ang anyo ng lupain, tila binago na ang buong topografiya ng lugar. Samantala, muling naamoy ni Nora ang parehong kakaibang amoy na tinawag niyang hypernature. Habang hinahanap niya ito, bigla na lang niyang nakita ang isang dambuhalang nilalang na unti-unting nagigising sa likuran niya. Ito ay ang higanting troll na nag-camouflage upang magbukhang bahagi ng kapaligiran. Napansin din ni na Andreas ang dambuhala at agad nilang pinaandar ang helicopter. Sa kabutihang palad, nakatakas ang grupo sa tamang oras. Pagdating nila sa ligtas na lugar, agad nilang ipinakita ang video sa mga opisyal ng gobyerno. Ngayon, wala nang makakatanggi na totoo ang mga higanting troll. Pagkatapos, dinala ni Christopher ang grupo sa kanilang kampo upang ipaalam ang kanilang natuklasan. Patuloy pa rin si Nora sa paggamit ng salitang hindi kilalang nilalang para hindi sila magmukhang baliw, pero biglang sumagot si Tobias at sinabi sa lahat na isa itong troll na nabulabog dahil sa konstruksyon sa kabundukan, isang bagay na itinuturing ni Tobias na paglapastangan sa kalikasan. Itinuring ng mga lider na baliw si Tobias at pinalayas siya. Nang humingi si Nora ng dagdag na oras pero hindi rin siya pinakinggan. Mas prioridad nila ang kaligtasan ng bansa kaya nagpasya silang ituloy ang operasyong militar. Kalaunan, naghanda ang mga sundalo sa operasyon sa pamumuno ni Captain Christopher at nakiusap sila Nora na sumama sa operasyon at pumayag ito sa kondisyong susunod sila sa kanyang mga utos. Makalipas lang ang ilang oras, agad na nagtipon ang daan-daang sundalo, dala ang pinakamabibigat na armas ng bansa para pabagsakin ang dambuhala. Habang naghahantay, nagkaroon ng taos-pusong sandali sina Tobias at Nora, ang unang banding nilang mag-ama matapos ang napakahabang panahon. Maya-maya pa, dumating ang dambuhalang troll pero napahinto ito na tila alam na naroon sila. Agad na nagpaputok ang puwersa ng militar, ngunit walang epekto ang kanilang pasabog sa nilalang at ipinakita din na kaya nitong magpagaling ng sarili. Dahil dito gumanti ang troll sa kanila, ang lahat ay nagsitakbuhan habang sinisira ng troll ang lahat ng kanilang mga sasakyan. Sina Nora ay nagtago sa likod ng puno kasama ang isang sugatang sundalo, ngunit naamoy ng troll ang dugo ng sundalo at kinain ito. Nais na sanang tumakas ni Nora pero nagpasya si Tobias na lapitan ng troll at subukang paamuhin ito. Sa gulat ng lahat, tumigil sa paggalaw ang troll at tumugon sa mga salita ni Tobias. Sa kasamaang palad, isang truck ang muling nagpaputok sa troll at nang lumingon ito para gumanti, aksidenteng nasapul si Tobias ng buntot ng troll. Nang umalis ang troll, agad na nilapitan ni Nora ang ama niyang sugatan. Bago mamatay si Tobias, nabanggit niya ang mga salitang palasyo, ang hari at tahanan at hiniling sa anak na huwag kalimutang maniwala. Pagbalik sa kampo, labis ang pagdadalamhati ni Nora habang pinag-aaralan ang journal ng kanyang ama. Pilit iniintindi kung paano mapipigilan ang troll o kahit man lang mas maintindihan ito. Matapos ang ilang oras ng pagbabasa, nalaman niyang ayon sa mga alamat, nagtatapo ng malalaking bato ang mga troll sa mga simbahan dahil ayaw nila ang tunog ng mga kampana. Ibinahagi niya agad ang impormasyong ito sa mga opisyal at gusto nila itong subukan. Ngunit tumutol ang mga opisyal, ayaw subukan ang isang plano na tila pamahiin at walang basehan. Pero sumagot si Captain Christopher na wala na silang mas maayos na pagpipilian. Pumayag ang general at ang punong ministro at binigyan nila si Nora ng pahintulot para ituloy ang plano. Makalipas ang ilang sandali, muling nagpakita ang troll papalapit sa isang park at agad itong nagdulot ng matinding gulo at takot sa mga tao. Lahat ay nagsimulang magsitakbuhan maliban sa isang batang babae na nais pang panoorin ang nilalang. Dumating sina Nora sakay ng helicopter na may dalang malalaking kampana.
Pinalibutan nila ang troll habang pinapatunog ang mga kampana. Sa una, tila epektibo ang plano ni Nora na ayaw nga ng troll ang tunog ng kampana. Gayunpaman, hindi rin nagdalawang isip ang troll na lumaban at sinugod ang mga helicopter upang ipagtanggol ang sarili, dahilan upang magbagsakan ang ilan sa mga helicopter. Nang may isang helicopter na bumabagsak sa batang babae, nagulat sila nang iligtas ng troll ang bata bago ito tumalikod at lumakad palayo. Dahil naganap ang pangyayari sa publikong lugar, kumalat ang mga balita sa buong mundo at ipinakita ang troll. Bilang tugon, nagbigay ng talumpati sa telebisyon ang punong ministro upang subukang pakalmahin ang bansa. At pagkatapos ay nagdeklara ng state of emergency. Nanawagan din siya sa mga residente ng Oslo at mga karatig na lugar na agad lumikas dahil diretso ang tinatahak ng troll patungong Oslo. Samantala, dahil sa kanyang pagkabigo, tinanggal sa pwesto si Nora at pinaalis sa kampo. Sa kabilang banda, nalaman ni Andreas na balak ng mga opisyal na bombahin ang Oslo sa pag-asang mapatay ang troll. May mga saloobin siya tungkol dito, ngunit hindi siya pinapahintulutan na sumagot at pinaalis siya. Dahil dito, bumitaw siya sa kanyang trabaho. Sumabay si Andreas kay Nora na umalis sa headquarters para lumikas. Sa kanilang pag-alis, nalulungkot si Nora na wala siyang mahanap na solusyon sa problema ng troll. Sa kanyang pagbabasa sa journal ng kanyang ama, paulit-ulit niyang nakita ang salitang Sinding, ngunit hindi niya ito alam. Nagkomento si Andreas na maaaring ito ay si Rikard Sinding, isang prinsipe na nakatira sa Royal Palace sa Oslo. Biglang naalala ni Nora ang sinabi ni Tobias bago ito mamatay, ang mga salitang hari, palasyo at tahanan. Doon niya napagtanto na kailangan nilang pumunta sa Royal Palace. Agad silang nagtungo sa palasyo, ngunit pinigilan sila ng mga gwardiya sa gate. Mabuti na lang agad dumating si Rikard Sinding at pinapasok sila dahil inaasahan niyang darating si Tobias o sino mang may kaugnayan sa kanya. Pagkatapos dinala sila ni Sinding sa isang lagusan at isiniwalat na ang totoo tungkol sa mga troll at lumalabas na tama si Tobias sa simula pa lang. Ang mga nilalang na ito na inakalang katang-isip lamang ay totoong naglalakad sa mga lupain ng bansa noon. Inamin ni Sinding na siya at iba pang opisyal ang sumira sa buhay ni Tobias upang maprotektahan ang kanilang lihim. Nang masyadong makalapit si Tobias sa katotohanan, si Sinding mismo ang nagpadala kay Tobias sa mental hospital para manatiling sikreto ang lahat. At ang sikretong iyon ay ang tahanan at mga kalansay ng pamilya ng troll. Ipinaliwanag niya na noong panahon ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Norway, winasak nila ang lahat ng nilalang na salungat sa kanilang pananampalataya. Ang pamilya ng troll ay inambush at tanging isang sanggol lamang ang binuhay. Ginamit ito bilang pain upang akitin ang hari ng mga troll papasok sa bundok ng Dovre Mountain. Doon nila ito ikinulong sa isang kuweba at iniwan upang mamatay. Nagulat sila sa katotohanan at napagtanto ni Nora na sinusubukan ng troll na makauwi sa kanyang tahanan at nang buksan ni Nora ang kanyang UV light, napansin niya na nagiging bato ang kalansay ng mga troll. At napagtanto niya na totoong nagiging bato ang mga troll, hindi lang ito nangyari dahil walang araw na sumikat ng mga oras na nakita nila ito. Dahil dito, nakaisip siya ng plano, nakiusap siya kay Sinding ng malaking sasakyan at tumawag siya kay Captain Chris at ipinaliwanag ang plano na palibutan ang troll gamit ang malalaking UV light. Samantala, hiniling ni Andreas sa kaibigang si Sigrid na i-delay ang pagbomba ng missiles sa Oslo. Sa kabutihang palad, isang henyo sa hacking si Sigrid at matagumpay niyang napigilan ang fighter plane sa pagpapakawala ng missile. Samantala, bago pa man makapunta ang troll sa palasyo, kumilos agad sina Andreas at Nora. Nagmaneho sila palayo, dala-dala ang bungo ng isang batang troll upang akitin ang troll patungo sa mga UV lights na kanilang trap. Matapos ang mahabang pagmamaneho, nakarating sila sa tulay, ngunit aksidente nilang nahulog ang bungo ng troll. Kinuha ito ng troll at doon niya naunawaan na wala na siyang pamilyang natitira. Sa galit, itinutok niya ang atensyon kina Nora at Andreas na desididong gantihan sila. Samantala sa kampo, nahuli si Sigrid sa kanyang ginawa at kinuha ang kanyang laptop upang ipagpatuloy ang pagbomba sa troll. Ngunit itinigil nila ito nang makumpirma nilang may mga sibilyan sa lugar. Sa kabilang banda, nagtagumpay sina Nora sa pag-akit ng troll sa napiling lokasyon. Agad na pinalibutan ng mga militar ang troll at sinimulang buksan ang malalaking UV lights. Umepekto ang kanilang plano. Unti-unting nagiging bato ang troll. Pero habang pinapanood ni Nora ang paghihirap ng higante, nagbago ang isip niya. Napagtanto niyang mali ang patayin ito, kaya pinatay niya ang mga UV lights. Sinubukan niyang iligtas ang troll at hinihikayat niya itong bumalik sa mga bundok para makaligtas. Ang troll ay tumingin sa kanya na tila nakikinig, ngunit sa mga oras na iyon, unti-unting sumikat ang araw. Tinamaan ang troll at bumagsak ito habang unti-unting nagiging bato. Malungkot na hinawakan ito ni Nora hanggang sa tuluyan itong naging bato. Habang nagdiwang ang lahat, nagsimulang magtanong si Andreas kay Nora kung ano ang pwedeng itawag sa lugar. Nagpasya si Nora na ipangalan sa ama niya ang lugar at tinawag itong Tobias Boulder.
Dumating ang mga opisyal at si Prime Minister Barrett sa lugar at pinasalamatan si Nora sa kanyang ginawa. Bago sila makaalis sa lugar, napag-isip-isip ni Andreas kung may iba pang nilalang na nakatago sa mga bundok. Sa huling eksena ng pelikula, sa bundok ng Dover Mountain, biglang gumalaw ang mga bato at isang alulong ng troll ang bumangon mula sa mga bato. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.